Okay, good morning mga kaibigan. Today is Saturday, July 26, 2025. Okay, kagabi o kahapon lumabas yung desisyon ng Supreme Court tungkol sa uh, na pinapatigil ang impeachment ni BP Sara. So, ang daming naglabas ang mga reaksyon. Siyempre, ang pumapabor sa desisyon na yon ay yung mga pro DDS, pro Sara, uh, pro BP Sara. Okay, pero yung mga hindi na dininig natin dati kung ano mga stands nila, ngayon nagsasalita sila. Kaya sa 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 vlog ni Attorney Claire Castro sa vlog ni Attorney Claire Castro sa Batas with Attorney Claire Castro, na doon tinatakil niya yung mga sinasabi ng mga mga senators na maka DDS at yung mga hindi maka DDS, no. So ang desisyon niya so isa sa mga malakas na sinasabi ay lalo na yung siyempre yung sa Senado kasi sila yung affected, sila yung Senate trial, impeachment trial. So after hearing nung marinig na nalaman ng desisyon ng Supreme Court na pinatigil ang pagkaroon ng impeachment proceeding sa Senado as the impeachment trial court, sinabi niya na ituloy pa din daw. Okay? Ituloy pa din daw. Pero sa pananaw ko at sa sinabi ni Attorney Claire Castro, ituloy nga nila yun. I cannot, hindi ko memorize word for word yung anong sinasabi ni Attorney Claire o anong mang sinasabi ng iba pa. Basta ang ibig sabihin, since na-convene na ng impeachment court at nagdesisyon din ang Supreme Court na itigil yan, so parang ipakita ng Supreme Court, ng Senado dahil sui generis nga sila, yung yung unique sila. So they are the only one given the sole authority to decide the impeachment. So kunyari, parang ipanakita nila yung kakayanan nila. Okay? Pero sa kahaba-haba ng discussion nitong mga suggestion ng mga nagko-comment sa show sa vlog kasi live yun ni Attorney Claire Castro. By the way, si Attorney Claire Castro, mayroon siyang vlog. Pero separate yun from her being PCO Undersecretary. Okay, siya pa rin yung Undersecretary. Pero sinabi ng disclaimer naman na in her personal capacity yan sa Batas with Attorney Claire Castro. So, parang hindi niya tinatangay yung pananaw sa Malacanang. Separate yan kasi dati pa naman bago sa piniling spokesperson o undersecretary ng PCO, Presidential Communication Office, meron na siyang vlog. Actually, mga magkakalahating milyon na ang subscribers niya. Okay? So, itutuloy nga ng Senado yung pag-impeach. Mag-convince sila ngayong August 4 ata. Kasi wala nang panahon, no? So August 4 mag-convince sila. Pero siyempre, i-open nila yung impeachment convene nga para sa impeachment trial ni BP Sara. So, siyempre, yung mga DDS, sino ba yung mga maka-DDS? Sila, Robin Padilla, Bongo, Bato na lang tawag ko, pero Senator De La Rosa, sino pa? Villanueva,
Cayetano, Peter Cayetano, yun mga sinasabi ni siyempre si Chis Escudero, matik na din yan. Best friend daw ni Chis Escudero, si Jinggoy. So, isa sa mga to, mag-raise yan ng move na, siyempre magsabi yan na, ituloy nga nila, nag-convene na. May mag-move dyan na, I move that the be dismissed according to the Supreme Court. Basta gamitin nila yung ruling ng Supreme Court na itigil ang impeachment. Okay? So, tinuloy nga, pero itigil lang din. Parang lang din nung, kasi di ba dati nga, i-mini-move na ni Senator Bato yung na i-dismiss. Mas lalo na ngayon na may desisyon na. So, ituloy nila para ma-confirm lang yung dismissal na. Okay? So, malinaw na malinaw. Ang gulo lang minsan sa isipan. Yung, sa bagay yung sinasabi nilang ituloy, alam naman nila na hindi, ituloy nga pero para ma-stop lang kasi sasabihin nila, gamitin nila yung desisyon ng Supreme Court. Okay? Pero yung sinabi ng iba na parang yung nadismaya, maraming nadismaya lang ng magdesisyon ang Supreme Court na itigil unconstitutional yung impeachment ni Sara sa kadahilan ng multiple na nilabag ng Congress ng yung one impeachment a year. Kasi ang sabi nga, yung tatlo hindi naman inaksyonan yon, so hindi ma-consider na impeachment yon. Okay, so ang impeachment lang talaga yung pang-apat na sinasabi. Okay? Now, ang dati, nung hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court, maraming nagsasabi na pag sinabi ng Senado, pag sinabi ng Supreme Court na maglabas ng TRO, temporary restraining order, itigil ang hearing, itigil nila. Sa Kongreso, maraming umaasa na malinaw naman daw yung doktrina, paano definition ang kailan ang considered impeachment. Malinaw. So, umaasa ang mga Tagano na lahat ng mga hindi kontento sa magiging aksyon ng Senado, sa isaka sa Supreme Court. Ngayon, naglabas ng desisyon ang Supreme Court, nalabag sa gusto nila. Saan pupunta? Pagdating sa judge, pagdating sa pag-analyze kung constitutional ba ang anumang bagay, ang may kinalaman sa batas, ang Supreme Court ang may desisyon. Kaya sabi ni Attorney Clear, kung di ko man makuha yung word for word, paano yung mga comment ng mga tao, yung mga nag-send sa kanya ng comment, may mga tanong, so sabi niyang, paano, ang Supreme Court kasi yung last recourse pagdating sa ganun. Pero sinabi niya na co-equal branch. So ibig sabihin, magka-level lang yung tatlo, executive, legislative. Ang legislative nga, yung Kongreso, yung Senado. Legislative yan, yung ng batas. At yung Supreme Court, magdidesisyon sila yung kung tama ba ang pag-interpret, pag-apply sa batas. Okay? So, ngayon na hindi sila kontento sa naging desisyon ng Supreme Court, saan pupunta? So parang wala nang basihan, wala nang pupuntahan. Sabi nga, saan mapupunta? Sabi ni Jel Jokno na malumanay magsalita pero may punto. 'Di ba siya na ngayon ang napili na siya na elect na siya as congressman na din. Sabi niya, this might yung decision ng Supreme Court might result to constitutional crisis. Kasi nga sila yung inasahan na
na mag-decide kung alin ang tama, anong hindi. Pero sa desisyon nila ngayon, parang maraming hindi nakagusto. Na merong nagsabi na dapat i-abolish na rin yung Supreme Court or kasuhan yung mga judges na yon. Ang judges naman sa Supreme Court ay impeachable. Pwede silang i-impeach. Pero paano ang pagkakaalam natin pagka i-impeach individual. Pero if they are majority of them, 13, 12 ang nagbumoto sa decision na yan, hindi na as a individual yun, as an institution na. Meron bang ganun? Parang mahirap ata yung ganun na i-impeach ang buo. Parang hindi mangyari yun. So, gray area yun, mga ganun. Gray, sabihin, wala pang nangyaring ganun. So, paggagalingan na naman if it happens, no, paggalingan ng side ng, alam naman tayo sa Pilipinas, napakadaming magagaling. Okay? Daming lawyers. So, dati nung tinitinginan na ang Supreme Court lang talagang may final decision, nagdesisyon ang Supreme Court, maraming di gusto na namang kasuhan ng Supreme Court. Kasi nga, nakakalito nga daw talaga ang ginawa nila ngayon dahil malinaw naman, sabi ni Senator Risa Hontiveros, parang there's confusion dahil malinaw naman nung sa nangyaring may dinidesisyonan ng Supreme Court, malinaw naman kung kailan mag-start ang sinasabing impeach o nag-impeach ang ano. So parang pinanghinmasukan ng Supreme Court ang kapangyarihan na dapat ay sa Kongreso, sa Senado. Okay? So, dito natin makita na democratic country tayo. So, dahil sa may karapatan lahat magsalita, ang gugulo, no? Naging magulo. Pero, sabi ni Attorney Claire Castro, saan mapunta ba yan? Supreme Court nga talaga ang may desisyon pagdating sa tama ba ang pag-apply ng batas. So, ibig sabihin, parang walang mapupuntahan yung mga opinion ng mga hindi sang-ayon sa sinabi sa naging desisyon ng Supreme Court. Okay, so, ang sa DZMM, no, parang inaabangan nilang madinig ang opinion ni former Senior Associate Justice of the Supreme Court, si Antonio Carpio, kasi nga, ang sabi kasi niya nung sa mga interview, na malinaw na walang nilabag ang Kongreso, so House of Representative doon sa impeach, pero ngayon ay sinabing unconstitutional. So, gustong marinig kung paano ba, kasi siyempre galing din siya sa Supreme Court. So, most likely mayroon siyang masabi. Okay? So, sa ngayon, yun ang nangyari. Desisyon ng Supreme Court ay itigil ang impeachment dahil unconstitutional. Nagsabi si Joel Villanueva na majority leader sa Supreme Court, sa Senado, na ituloy. Tama, ituloy nga, pero ang tingin ng tao, tingin ni Yusik, hindi naman siya Yusik sa ano niya, kasi as individual siya, no, as private person siya doon sa batas ni Attorney Claire. Ang sabi niya, i-open nga, ituloy nga, pero matigil din. Kasi pagbubutuhan yan at siguradong lalampas sa kalahati, kasama ng mga bagong nalhalal, no? Ituloy, pero ano na din, kasi gagamitin nila yung sa Supreme Court. Pagbutuhan nila na ituloy ba o hindi, siyempre, nagdesisyon ng Supreme Court. So, may mag-raise dyan at para butuhan na hindi na ituloy, i-dismiss na. So, wala. So, parang ang mangyari doon, ang sabi, na itulak, parang inaantay ng
Senado na ang magdesisyon ay Supreme Court para ligtas sila sa galit ng tao or sa dismaya ng mga tao na sa mga taong gusto pa ding ituloy dapat ang impeachment ni BP Sara. Yan lang, maraming salamat at sana'y suportahan niyo itong YouTube channel ko na to. I will be doing my best to share. Kung meron na akong opinion na pabor kay kanino man, pero meron akong totoong nire-raise na support na to give you both sides. Okay? So maraming salamat. Sana'y suportahan niyo ulit itong YouTube channel ko, Enrique Bulak. Maraming salamat.